Hello, mga kayanggaw! Ako po si Sharon. Ako po si Miss Pinky. And ako naman po si JJ. And welcome po sa Dear Esperanza YouTube channel. At ang storya po natin ngayong araw ay pinamagatang Kaibigang Aswang na Nakitira sa Puno ng Mangga. Sana po ma-enjoy nyo yung kwento namin ngayon. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng channel na ito. Isa ka rin ba sa mga hindi naniniwala sa aswang? Ganyan din ako noon, hanggang madestino ako sa isang malawak at tahimik na farm school sa Antique. 41 ako noon at malayo ang lugar sa sibilisasyon, pero sagana sa kaalaman at kalikasan. Doon ko naranasan ang isang pangyayaring nagpabago sa paniniwala ko. At natutunan kong hindi lahat ng aswang ay kaaway. May ilan ding tahimik na nagpoprotekta. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ronel. At ito ang aking kwento. Good morning, Sir Ronel. Kamusta po tulog ninyo? Hindi ba kayo naninibago rito? Good morning din, Rico. Isang buwan na ako rito maninibago pa ba ako? Teka, kape ba yung naaamoy ko? Ay, mukhang ang bango niya na. Napinagtimpla ko na po kayo, sir. Napadaan kasi ako sa kantin, kaya nakita ko sila roon. Nanggigiling ng bagong process na kape mula sa ani sa kabilang taniman. Ito, sir, mas mapait pa to sa love light ninyo. Ay, naku, walang yaka talaga. May pati love life ko nakita mo na naman Teka ka na nga yung kape at matikman ko. Uy, bakit parang ang yaman ito sa asukal Siyempre, sir. Mapait na nga love life ninyo, pati ba naman kape ninyo? Papaitan ko pa. Pero biro, sir. Narinig ko sa faculty kanina. Ngayong araw daw nakaschedule si Doña Amara na maglibot sa school natin Oo. Kaya nga inaayos ko itong mga dokumento para pag natapos na ang tour, mapag-usapan agad natin ang proseso ng investment niya. May balita ako, sir. Galing pa raw sa Samarang Doña. Pagdating niya rito, itang farm school kagad ang una niyang nakita. Kaya dito niya naisipan talagang magbigay ng donasyon. Maganda naman talagang investment sa mga ganitong lugar. Kita mo naman, natututo ang mga kabataan kung paano palaguin ang mga tanim. Malaking tulong pa ito sa kabuhayan ng mga mahihirap dito. Hindi lang mga batang nakikinabang, sabay pati ang pamilya nila. At kahit mga matatandang kaya pang magtrabaho, natutulungan din. Kaya mahalagang nag-e-exist ang farm school natin, hindi ba? Kaya nga pero sir, sa tingin niyo, ano kayang i-request ng Doña kapalit ng investment na ibibigay niya? Sana maisipan niya magpatayo ng gym sa school natin, no? Tumataba na kasi ako sa sarap ng pagkain dito Abay, lamon ka kasi ng lamon. Pero sa bagay maganda rin naman yan para sa kalusugan ng mga estudyante at mga manggagawa rito. Bilang prinsipal ng farm school, responsibilidad kong pangalagaan at paunlarin ng paaralan. Liblib ito sa mataas na bahagi ng Antique. May orchard ng mangga, punong kahoy, palaisdaan, palayan at livestock areas. Pero kulang pa rin sa pondo. Kaya malaking bagay ang pagdating ng mga investor para sa mga proyekto namin. Sakto, 8:00, dumating sila sa lobby at agad kong naamoy ang mabagong halimuyak ng sampagita mula sa kanila. Grabe, sir. Sabi sa akin ni Marian, 45 years old na daw si Doña Amara. Pero pag tinignan mo, parang Diyosa pa rin Diba, sir? Stoy, ang bibig mo, Rico kahit na yun lang pwede bang itikom mo muna Opo, sir, sorry po. Sabi ko nga, ititikom ko na po. Good morning po, Doña Amara. Ako po pala si Ronel Flores, ang kasalukuyang principal ng farm school po na ito. Itong kasama ko naman po ang assistant ko, si Rico. At si Marian naman po, isa siyang teacher dito. Siya po ang naka-assign sa inyo ngayon. Welcome po sa Masagana Rural Farm School. Good morning, Doña Amara.
Magandang umaga po, ma'am. Hello, Mr. Flores, Rico, at Miss Marian. Maraming salamat. Napakaganda ng pangalan. Bagay na bagay sa inyong paaralan. Mukhang masagana nga talaga rito. Ay, oo naman po, Doña Amara. Kung handa na po kayo, maaari na po nating simulan ng paglilibot sa paaralan. Sige, susunod ako. Ma'am Amara, ako na po ang magdadala ng gamit ninyo para hindi na po kayo mahirapan. Salamat, Iha. Bali ito po ang kasalukuyang livestock at animal area ng Masagana Farm School. Kung mapapansin po ninyo, una nating nadaanan ng student dormitories at ang farm-to-table canteen. Medyo malilim po sa bandang ito para hindi ma-stress sa matinding init ang mga hayop. Sa ngayon po mayroon na tayong mahigit 600 students na nag-aaral dito at mahigit 200 na staff. Kasama ang teachers, maintenance workers, farm technician at gwardya. Konti pa masyado, sir. Kailangan siguro nating dagdagan pa mga pwede nating matulungan. Paano kung tulungan natin ang mga pamilya? Matutuwa sila kung mabibigyan natin sila ng kaalaman at pangkabuhayan. Makakatulong din sila sa paglago ng populasyon ng school na ito. Ay, naku, tama po kayo, Doña Amara. May mga proyekto na po kaming nakahanda na ang layunin ay makahikayat ng mga pamilya. Hindi lang ng mga empleyado, kundi pati na rin ng mga tao sa labas ng school grounds. Sa katunayan nga po pondo na lang po talaga ang kulang namin sa ngayon. Walang problema sa pera. Gusto kong lugar na ito. Tahimik, liblib, at masaya dahil marami kang makakasalamuhang tao. Ay, talaga po. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako. Doon naman po tayo sa pinagmamalaki naming orchard. Habang nililibot ko ang donya, mas nabuhayan ako ng loob sa mga sinabi niya. Malaking tulong ang investor para sa farm school. Sa orchard, hindi ko napigilang ngumiti habang ipinagmamalaki ang lugar. Maayos naman ang lahat at mukhang nagugustuhan niya rin ito. Pero paglabas namin sa lilim ng puno, bigla siyang napahinto, napakapit kay Marian at napasapo sa ulo. Para bang nahihilo. Ayos na po ba kayo, Doña Amara? Ano po nangyari? Nahihilo po ba kayo? Marian, hindi ka ba nagdala ng tubig para sa donya? Naku, Sir Rico, nakalimutan ko po Pasensya na po. Naku, pasensya na kayo. Nahilo lang ako ng kaunti. Marahil ay umatake na naman ang alta presyon ko. Alam niyo na, nagkakaedad na rin kasi. Kung gusto po ninyo, pwede naman po tayong bumalik na sa office ko para hindi na kayo mainitan. Baka dahil din sa biglang init kaya kayo nahilo. Ay, siguro nga. Kung okay lang sa inyo. Ay, naku, wala pong problema yan, Doña Amara. Sige na, Marian. Ihatid mo na si Doña sa opisina. Kakausapin ko lang ang mga tao ron sa orchard. Sige po, Sir Ronel. Tara na po, ma'am. Sunod po kayo sa akin. Naku, kung walang alta presyon si Donya akalain mo talagang dalaga pa siya. Biruin mo yun, sir. May edad na pero pang beauty queen pa rin ang postura Ano ba? Puro ka talaga kalokohan Pati si Doña Amara hindi mo na pinaligtas. Huwag mong ipaparinig yan sa kanya, ha? Mamaya masabihan pa tayong bastos dito Ayusin mo yung ugali mo kapag harap siya, ha? Alalahanin mo, investor natin siya. Hindi babaeng nililigawan. At saka ang bata mo pa para sa kanya, hoy. Sir, hindi naman para sa akin Uy, nandiyan ka naman. Single and ready to mingle pa. Para hindi ka na rin maging bitter dyan. Tumigil ka nga. Tawagin mo na si Mangis ko. Isasali natin siya sa pagpupulong natin. Sige sir, tatawagin ko na. Dito ka lang muna ha. Baka umatake rin ng alta presyon mo Sira ulo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Rico kasama si Mang Isko, ang matagal ng caretaker ng paaralan. Dumiretso kami sa admin building sa opisina ko at ipinakilala ko siya bago nagsimula ang meeting kasama ang ilang guro. Marami kaming tinalakay na proyektong popondohan.
At lahat ay umayon sa gusto ni Donya. Hanggang mabanggit niya ang orchard na may halos 100 puno ng mangga. Doon ko napansin ang pagdilim ng muka ni Mang Isko. Malawak ang sakop ng orchard at sa totoo lang, halos kinakain itong pinakamalaking parte ng paaralan ninyo. Lupang pwede pa sanang magamit para sa mas magagandang proyekto. Paano kung magtayo na lang tayo ng smart berry greenhouse sa parteng yon? O kaya naman mas malalaking dormitories para sa mga estudyante. Hindi pwede. Abay galawin nyo na ang lahat, wag lang ang mga puno sa orchard. Kapag ginalaw nyo ni isa man sa mga punong yon, sisiguraduhin ko hindi ninyo magugustuhan ang mangyayari. Doña Amara, tungkol po dyan sa gusto ninyo pwede po bang pag-usapan muna natin po ito? Walang problema sa akin, Mr. Flores. Ang sa akin naman suggestion lang naman. Bakit tayo magsisettle sa ordinaryong mangga kung pwede naman tayo mag-cultivate ng mga premium fruit na mas matataas ang benta sa market, hindi ba? Tama naman po kayo. Pero legacy na po kasi ng masagaan na rural farm school ang orchard na yan Bago pa man maitatag ang ibang facilities nariyan na ang orchard. O sige, walang problema. Sa ngayon, unahin muna natin ang mga naunang proyektong nabanggit ko. Bukas, matatanggap na ninyo ang pondo at gusto kong makita ang resulta sa lalong madaling panahon. At tungkol naman doon sa orchard, pag-usapan natin yan sa mga susunod kong pagbisita. Miss Marian, pwede mo ba akong ihatid sa kotse ko? Sige po, ma'am. Tayo na po. Hanggang sa muli kong pagbisita, Mr. Flores. Sana sa susunod, may magandang balita ka nang maibibigay sa akin. Sige po, Doña Amara. Naku, maraming salamat po sa investment po ninyo. At saka mag-iingat po kayo sa biyahe pa uwi. Grabe. Akala ko, magkakalmutan na si Doña Amara at Mang Isko Mang Isko naman, nakakatakot po kayo kanina Abay paninindigan ko sinabi kong yon. Sir Ronel, matagal na panahon na ako nandito at inaalagaan ko ang buong paaralan. Ang manggahan na yon ang tirahan namin Naroon ang bahay ko at nandoon din ang mga bahay ng iba pang staff dito. Hindi naman nagkukulang ang manggahan sa pagbibigay ng pondo sa paaralan, hindi ba? Uminaw muna po kayo, Mang Isko. Alam ko naman po ang gusto ninyong iparating. Ako man po hindi rin naman ako sang-ayon sa pag-aalis ng orchard natin. Oo nga naman, Mang Isko. Nabasa namin ang history ng paaralan kaya alam po naming sa orchard talaga ito lumago. At yun din ang dahilan ng pangalan nito. Dahil masagana nga ang bunga ng mga mangga natin. Sir Ronel, nakaalis na po si Doña Amara. Salamat, Marian. Ikaw, Marian, bilang isang guro ba ng paaralan na ito anong tingin mo dun sa ideya ni Doña Amara? Sa tingin ko po, magandang ideya ni Doña Amara. Ang totoo niyan, mas gusto ko rin po ang ideya na magkaroon ng malawak na greenhouse sa farm school natin. Kasi mas marami po tayong matutulungan. Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Ang orchard, hindi yan pwedeng galawin hanggat nabubuhay ako. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo magugustuhan ang mangyayari kapag pinutol nyo ang mga puno roon. Mang Isko naman, hindi niyo naman po kailangan magbanta. Ang iniisip lang po namin ay kung anong ikabubuti ng buong eskwelahan at kung paano po tayo makakatulong sa mas marami. Wala akong pakialam doon. Ang akin lang, wala kayong gagalawing puno sa orchard. Tapos na! At hindi ako nagbabanta. Mang Isko naman, kumalma po muna kayo. Hindi naman natin aalisin agad ang manggahan huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para makumbinsi si Doña Amara na ibang lupa na lang ang gagamitin natin para sa plano niyang greenhouse. Oo nga naman, Mang Isko, kalma lang. Baka tumaas ang alta presyon po ninyo Wala akong alta presyon. Tumanda lang ako ng ganito. Hindi ko pa naranasan ma-ospitalan na. Talaga po? Ang galing naman nun Talo niyo pala si Sir Ronel. Naka-maintenance na dahil sa high blood niya. Wala pa ang love life yan
Hindi ko alam kung paano nasisingit ni Rico ang mga biro niya sa gitna ng tensyon ni Namang Isko at ng mga gurong sang-ayon sa pag-aalis ng mga manggahan. Pero dahil sa kanya, kahit paano, gumaan ang pakiramdam ng lahat. Kalaunan, huminahon din sila. Pero kita pa rin ang inis ni Mang Isko. Paglabas namin, sinundan namin siya papuntang orchard sa gitna, kung saan nakatayo ang mahigit 100 taong puno ng kalumpang. Pasensya ka na sa akin, Sir Rodel. Nakakahiya ang inasal ko kanina sa harap ng bisita natin. Wala pong kaso yun, Mang Isko. Naiintindihan ko naman kung saan kayo nanggagaling eh. Napamahal na sa inyo ang lugar na ito. Kahit sabihin pa natin hindi kayo ang nagmamayari ng lupa kayo pa rin naman ang mas matagal na rito. Kaya ko nga po kayo pinapatawag tuwing may pagpupulong sa mga dumarating na investors. Dahil gusto ko rin naman pong marinig ang opinion po ninyo. At higit sa lahat gusto kong malaman nyo rin kung ano ang pagbabago maaaring mangyari dito. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil doon. Dahil hindi mo ako itinuturing na iba. At tumutupad ka sa pangako mo sa naunang principal dito. Naku, wala po yun. Ganoon naman talaga dapat. Mga lalaki tayo kaya kailangan nating tumupad sa mga pangako natin. Mang Isko, ang ganda po pala ng bahay ninyo sa itaas ng puno ng mangga, no? Siguro napaka-preskong matulog dyan sa gabi. Ay, mayo naman. Kung gusto mo nga'y matulog ka dyan minsan Ay naku, wag na po. Baka masira po yung bahay ninyo dahil sa bigat ko At saka, hindi po ba kayo nahihirapang umakyat dyan? Kapusta po yung tuhod ninyo? May matibay pa ang tuhod ko, bata. Kahit mag-unahan pa tayo sigurado, kakain ka ng alikabok sa akin. Sige nga po. Pakainin niyo ng alikabok yan para marahimik. Siya nga po pala. Ano po ba talagang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ninyong alisin ang mga puno rito sa orchard? Uy, Sir Ronel naman. Masyado kong mahal ang mga punong ito. Dahil ako mismong nagtanim sa kanila. Ay, parang mga anak ko na sila, Sir Ronel. At bilang isang ama hindi ako papayag na saktan sila. Lalo na ang punong ito. Matagal na kaming nagkasama. At kakambal na ito ng buhay ko. May kapag nawala siya, mawawala rin ako. Grabe, napaka-sentimental nyo naman pala, Mang Isko. Bakit nga po pala hindi na kayo nagpamilya? Paano ako magkakapamilya kung nababad na ako sa pagpapalago ng lugar na ito? Kasi wala nang iwan ito sa akin ng unang may-ari hanggang sa gawing itong paaralan ng mga sumunod sa kanya. Ako na ang nag-alaga rito. Grabe, ang saklap naman pala ng buhay ninyo, Mang Isko. Ngayon po, wala na ba kayong balak mag-asawa? Huy, Rico. Ano ba yung bibig-bog yan? Sir, tinatanong ko lang naman Malakas pa naman si Mang Isko kahit puro puti ang buhok niya. Kayang-kaya niya pa nga magkaanak Huy, Rico, nakakaya ka talaga. Naturingan ka pang edukado pero yung lumalabas sa bibig mo Sir naman, wala namang masama ron. Tignan mo ka. Natatawa si Mang Isko. Ano, Mang Isko? Hanapan na ba kita ng mapapangasawa para maka-score ka na? Ay, hindi ko alam kung paano ka natatagalan ni Sir Ronel Alamba. Napakapalahura mong kausap, bata ka. Ayos lang po na balahura. Ang mahalaga, napapatawa ko kayo. Tulad ng pangako ni Doña Amara, pumasok ang pondo kinabukasan. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang construction ng bagong klinik at mas malaking kusina para sa mga estudyanteng mag-aaral ng pagluluto. Nag-hire na rin ng bagong guro, kaya halos lahat ay excited. Pero napalitan iyon ng takot ng isang estudyante ang natagpuang palutang-lutang sa sapa sa likod ng boys' dorm. Nang mag-imbestiga ang pulis, nanlumo ang lahat sa lumabas. Grabe, kawawa naman ng pamilya ng batang yun. Grabe ang iyak ng hati niya. Hindi ko kaya magbiro ngayon, Sir Ronel. Pasensya na po kung hindi ko mapapagaan ang loob ng lahat. Hindi natin inaasahan tong lahat. At paano ba nakapagpuslit ang alak ang batang yun dito? Hindi ba bawal yun sa loob ng paaralan? Sir Ronel, wala po kasing mahigpit na rules para ron.
yung mga naunang prinsipal. Sabi ng mga kasama ko. Kaya siguro lumakas ang loob niyang mag-inom dito sa loob. May mga sabi-sabi rin na sinadya raw niyang lumangoy sa sapa ng lasing dahil binasag yata siya ng nililigawan niya. Naku, Diyos ko naman. Ay, kabataan pa lang. Nagpapadala na agad sa bugso ng damdamin. Ngayon, sino ang kawawa? Yung mga magulang niya maiiwan. Ganun po siguro talaga, sir. Yung pag-ibig eh. Kapag masaya, nasa langit ka. Kapag nasaktan, literal na mapupunta ka roon. Ay, naku. Kung ganon, ipaalam sa lahat ng estudyante na bawal na ang kahit anong alak sa loob ng school grounds. Hindi sila dapat umiinom. Lalo na't karamihan sa kanila ay minors pa. Rico, sabihan mo ang mga gwardya. Kapag may mahuli silang estudyanteng may dalang alak, ihatid agad sa opisina ko. Ako ang makakausap nila. Sige po, sir. Ako pong bahala. Maglalabas din ako ng formal na memo para sa lahat. Magandang umaga po, Sir Ronel. Nakasalubong ko yung mga pulis. Totoo bang isang estudyante natin ang namatay? Ano na nangyari? Naku, mangis ko. Buti po't nagawi kayo rito sa main building. Pwede po ba ninyo kaming samahan dun sa sapa? Gusto ko makita kasi ang lugar eh. Ay, wala namang problema, Sir Ronel. O, tara na po. Ay, isasama ako, sir. Mamaya ko na po gagawin yung pinapagawa ninyo. Ikaw ang bahala. Marian, pakisabihan ng ibang mga guro na pakalmahin mo na ang mga estudyante ha. At bawal muna silang pumunta roon sa bandang may sapa. Sige po, Sir Ronel. Magkasabay naming nilakad ang daan papuntang boys' dorm kung saan nasa likod ang sapang pinagkalunuran ng estudyante. Kahit araw-araw kong libutin ang lugar, hindi ako magsasawa. Malamig ang hangin, mataas ang lokasyon at napapalibutan ng mayayabong na puno. Para kang dumadaan sa natural na bubong ng mga sanga. Nadaanan namin ang girls' dorm. Ramdam ang lungkot at kaba hanggang makarating kami sa eskinita papunta sa sapa. Dito bandang malalim na parte ng sapa. Konektado ito sa malaking ilog doon sa may bandang bundok. At yung maliliit na kanal na yan ang daluyan ng tubig na ginagamit natin sa mga pasilidad dito sa eskwelahan. At dito nalunod ang batang yun? Sir Ronel, bukod napunta siya nang hindi sinasadya sa malalim na parte. Tapos lasing pa siya. Ay, naku, kawawang bata. Kung dito siya sa ilalim ng parte na lunod, posible yun. Pero mangis ko, may kapareho na pag nangyari dito sa sapa noon. Wala eh. Madalas na talaga itong paliguan ng mga bata, kahit gabi pa. May ilaw naman dito kaya maliwanag. Pero sir, nagtataka kasi ako. Nang i-check ko kanina ang mga ilaw sa bandaryan basag po at mukhang pumutok. Talaga po? Baka naman sa katagalan kaya pumutok. Aba, imposible yan, bata. Regular na pinapalitan ng maintenance sa mga bombilya, lalo na sa mga parting tago. Ganun? Ba't kaya nabasag? Tapos sumakto pang may namatay. Ano yun? Nagkataon lang? Hindi ako naniniwalang nalunod lang ang batang yon. Paano niyo po nasabi? Pakiramdam ko lang naman eh. Pero anong magagawa ko kung yun ang lumabas sa investigasyon? Minsan kasi, mas madaling takpan ang mga bagay na hindi natin maunawaan. Kaya may mga kasong tanong lang ang iniiwan at walang sagot. Grabe ang labo naman ni Mang Isko. Tapos bigla na lang umalis. Nagtaka ako sa inasal ni Mang Isko. Hindi ko alam kung kami ba ang kausap niya o ang hangin. Bigla na lang siyang umiling at umalis. Kaya napatingin ako sa banayad na agos ng sapa. Sinong mag-aakalang kumitil iyon ng buhay? Makalipas ang ilang linggo, bumalik ang donya. Suot pa rin ang puting bestida at muling kumalat ang matapang na amoy ng sampagita. Magandang umaga, Mr. Flores. Natutuwa ako sa progress na nakikita ko sa mga bagong pasilidad na iminungkahi ko. Magandang umaga rin po, Doña Amara. Ay, naku, mabuti po't napasyal ulit kayo sa aming eskwelahan. Maging ang mga magulang at estudyante po'y natutuwa rin. Sa katunayan dumating na po ang ilan sa mga bagong guro na inirekomenda ninyo.
Pansamantala po silang nasa faculty house kasama si Miss Marian at ng ibang mga guro. Mabuti. Maiging ang napaaga ang dating nila para makabisado nila ang lugar at para makilala na rin sila ng mga estudyante at ng mga tao rito. Tungkol naman doon sa isa ko pang iminungkahi, kumusta ang naging pag-uusap niyo ron? Tungkol naman po doon, Doña Amara, hindi pa po namin napag-uusapan ulit ng team ko. Sa katunayan ngayon na hinto po talaga ang usapan doon. Dahil hindi lahat sang-ayon sa nais ninyong ipaalis yung mga puno sa orchard Naku. at gawing greenhouse. Naku, sayang naman ang pasok ng pera. Kung mas mabilis kayong magdedesisyon, ako na mismong magpapadala ng mga tao para ipagawa ang proyektong yon. Ako na rin ang bahala sa lahat ng gagastusin. Ang totoo po niyan hindi ganun kadali sa mga tao rito na bitawan ng manggahan. Ang iba yun na talagang kinamulatang buhay May mga bagay din po roon sa manggahan na tirahan ng ibang staff po namin. Kung yun lang naman palang ikinababahala nila, kahit magtayo pa tayo ng dagdag na pabahay. Malawak naman itong lupa. Pwede silang lumipat. Basta pumayag lang sila na alisin ang manggahan. Hayaan niyo po. At sasabihan ko po ang mga trabahador. Sa ngayon po kasi hindi ko muna maharap ang bagay na yan. Dahil may trahedya po kasing nangyari sa eskwelahan kamakailan. Ay, narinig ko nga. Kumusta naman ang pamilya ng bata? Kailangan ba nila ng tulong? Sabihan mo lang ako. Naku, maraming salamat po, Doña Amara. Talagang nga pong napakabait po ninyo. Ay, naku. Wala yun. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang rin, hindi ba? Sige na ha. Mauna na ako. Dumaan lang naman ako para tanungin ka tungkol sa manggahan. Sana sa muli kong pagbisita, mas magandang balita nang maibigay mo sa akin, Mr. Flores. Naghihintay na ang pondo para sa greenhouse at gusto ko doon yun mailagay sa manggahan. Sige po, Doña Amara. Mag-iingat po kayo. Sige na. Aalis na ako. Ano yun? Bakit parang nagbago ang anyo ng Donya? Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako ng mga panahong yon. Pero pagtalikod ni Doña Amara sa akin, parang saglit na nagbago ang kanyang anyo. Ang puti niyang bestida ay tila mantsado ng dugo at ang maitim niyang buhok na nakapusod ay biglang humaba at bumuhaghag. Pagkurap ko, bumalik naman agad yon sa dati. Napasa po ako sa dibdib dahil sa kakaibang kilabot na nakita ko. Ewan ko ba, marahil dahil sa stress at pagod sa pag-aasikaso sa sunod-sunod na nangyayari ngayon sa eskwelahan, kung ano-ano na ang nakikita ko. Bumalik na ako sa opisina para magpahinga nang makita ko namang papalapit si Mang Isko at hindi na maipinta ang mukha niya. Mang Isko, maupo po muna kayo. Pakitimplahan nga ng kape si Mang Isko. Sige po, Sir Ronel. Mang Isko, bakit para yata kayong galit na galit dyan? May problema po ba? Alam kong kinausap ka na naman ni Doña Amara, Sir Ronel. Yung manggahan, hanggang kailan ako makasisiguro na hindi niyo yung gagalawin? Alam kong napakaganda ng mungkahi niya para sa inyo, pero sir, maawa naman kayo sa amin. Yun lang ang alam naming kabuhayan. Ewan ko ba, Mang Isko? Hindi ko rin po maintindihan si Doña Amara kung bakit atat na atat siyang alisin ang mga puno rin sa orchard. Ayaw ko rin naman dahil nakikita ko ang hirap at saya ng mga tao natin doon. Oo nga, sir. Hindi rin po ako sang-ayon doon. Kasi kahit mga estudyante, gusto ang lugar na yun. Pakiramdam doon nila, ligtas sila kapag nandoon ang manggahan. Sabi pa nga ng isa, may nakikita raw siyang malaking nilalang doon na palipat-lipat sa mangga. Parang nagbabantay daw sa gabi. Ano naman yun? Ikaw talaga, Rico. Hinahaluan mo ng biro ang seryoso nating usapan, ha? Hindi po, sir. Seryoso po ako. May nagsabi po talagang estudyante tungkol doon. Sabi pa nga nila baka raw engkanto yun na nagbabantay sa manggahan. Kaya hindi raw yun pwedeng masira kasi magagalit sila.
Engkanto? Ay, naku, puro ka talaga kalokohan. Abay, sino pang maniniwala sa kanila ngayon? Ay, nandoon naman ako sa hindi natin ipasasara. Ang problema lang natin ngayon, kung paano makukumbinsi ang Donya na ibaling sa ibang lupa ang gusto niya. Yun nga lang ang mahirap dyan, sir. Ang laki ng perang pinapasok niya sa eskwelahan. Baka magalit si Doña Amara kapag hindi nasunod ang gusto niya. Ano ba ang problema niya sa mga puno roon? Abay, bakit kating-katis ang ipaputol yon? Yan nga din po nang gusto kong malaman eh. Kinagabihan ng araw na iyon, matapos magligpit si Rico sa aking opisina, isang malakas na sigaw ang narinig ko sa katahimikan ng eskwelahan. Dali-dali akong tumakbo palabas at agad kong hinanap kung saan nagmumula ang sigaw na yon. Sa dormitory ng mga babae ako dinala ng sigaw na yon at pagpasok ko, nakita ko ang isang estudyanteng nakasalampak sa harap ng lobby. Namumutla siya, may sugat sa binti, marahil dahil sa pagkakabagsak niya o kung ano, habang may itinuturo siya sa taas. Napatingala ako habang hingal na hingal, pero napakunot ang noo ko nang wala naman akong makita. Nagsidatingan na rin ang ibang guro at estudyante at dinala na namin sa klinik ang batang yun. Ano ba kasing nangyari sa'yo ha? Eh bakit ba nasa labas ka? Sir, hindi naman ako nasa labas eh. May dumagit po sa akin. Malaking paniki po. Teka, ano yun? Si Batman? Dinagit ka kamo? Nasa na ba? Nasa kwarto lang ako sa second floor, sir. Tapos may narinig akong ingay sa labas. Lumabas ako para sana silipin. Pero paglabas ko po, may nakita ako malaking paniki sa labas. Noong una, akala ko po ordinaryong paniki lang eh. Pero nung lumapit to sa akin, nakita ko... Oh, anong nakita mo, Clara? Nakita ko po, sir. Nakakatakot po. Para siyang maligno. Mahaba po ang buhok niya tapos kulubot po yung muka. Namumula rin po ang mga mata niya at may pangil po siya. Para po siyang aswang. Aswang? Sa panahon ngayon? Ay, naku, Clara, baka pinaglalaroan ka lang ng imahinasyon mo. Natutulog pa ba kayo ng maayos, ha? Miss Marian, hindi ba responsibilidad niyo siguraduhin na nakakapagpahinga ng maayos sa mga estudyante ninyo? Sir, maniwala po kayo. Totoo po ang nakita ko. Sorry, Sir Ronel. Sinisiguro naman po namin na nasa mga silid na sila ng kanilang kwarto bago po kami umalis. Pues, mas higpitan niyo pa. Simula na ngayon, pagsapit ng dilim, dapat nasa loob na ang lahat at nagpapahinga, ha? Pagkatapos ng hapunan, wala nang pwedeng lumabas sa mga kwarto nila. Opo, sige po sir. Sasabihan ko po yung ibang wala rito. Clara, ihahatid na ba kita sa kwarto mo? Ayoko po, Miss Marian. Ay, sige na, Marian. Kami na bahala rito. Sige po, sir. Hindi ko alam kung bakit sunod-sunod ang mga kakaibang nangyayari sa eskwelahan ng mga panahong yon. Nang gabing yon, magkasama kami ni Rico sa pagbabantay sa klinik habang nagpapahinga si Clara. Isa siya sa pinakamagaling na estudyante namin noon. Masipag, matalino at may pangarap sa buhay. Ilang beses pa niyang iginiit sa amin ang mga nakita niya. Pero hindi ko talaga mahanap sa sarili ko ang maniwala. Ganoon pa man, mas minabuti ko na lang napakinggan ang lahat upang maiparamdam sa bata na may kakampi siya at hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, pareho kaming panayhikab ni Rico paglabas ng klinik. Nakabalik na rin si Clara sa kanyang silid at doon na ngayon nagpapahinga. Pero habang pabalik kami sa admin building, isang gwardya naman ang humahangos papalapit sa amin. Sir, may nangyari po. Sir, si Mix yan. Isa sa mga gwardyang nag-iikot doon sa Animal Farm. Sir Ronel, Sir Rico, may nangyari po sa mga baka natin. Ay, ano ba naman yan?
Ano ba nangyayari sa eskwelahan natin? Bakit sunod-sunod na naman yata ang mga problema? Kaya nga sir unang may namatay. Tapos yung kagabi, si Clara. Tapos ito naman. Ay naku, wala bang may nakakita sa inyo nung naglilibot kayo ha? Imposible naman siguro hindi nyo marinig na nagkakagulo ang mga baka. Sir, hindi ko nga alam eh. Tatlo po kasi kaming nakatoka rito. Pero netong umaga, sabay-sabay kaming nagising dun sa kulungan ng baboy. Ano? At hindi nyo alam kung paano kayo napunta ron? Sir Ronel kasi, ang huli kong natatandaan, nag-iikot ako sa may bandang Manukan. Tapos yung mga kasama ko naman nandun sa pastulan ng baka at kambing. Sa madaling araw pa dapat kami mag-iikot dun sa baboyan eh. Pero hating gabi po yun. Nakaramdam ako ng matinding antok tapos parang nanghina po ako at pabagsak na lang. Pagising ko, nasa baboyan na kami. Ay sus Migs, alam ko na yung style nyo eh. Hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo ano? Baka lasing kayo kagabi. Naku sir, hindi po. Sir Rico, simula nang ipagbawal sa eskwelahan hindi na po kami umiinom sa gabi. O pero oo. Ay naku kayo talaga no. Paano na yan ngayon? 3 baka rin ito. Sir Ronel, anong gagawin natin sa baka? Ay ano pa nga ba? Di ililibing. May tumawag na ba kay Mang Isko ha? Tinawag na po siya ng mga kasama ko. Ayun na po pala sila. Pagdating ni Mang Isko, agad niyang sinuri ang 3 baka. Nakita kong napapailing siya habang ginagawa yon. Ilang beses niya munang inikutan ng mga hayop habang parang may inaamoy sa kanila. Duguan ang mga baka. May mga sugat sila sa leeg na para bang sinakal ng magaspang na lubid. Luwari ng mga mata nila at nakalabas ang mga dila. Kinilabutan pa ako nang makita kong parang sinubukan pang hiwain ng tiyan ng isang baka. Marahil ay hindi na natapos ng gumawa. Pero may isang baka na lumuwa ang mga lamang loob dahil sa nakabukas nitong tiyan. Halos maduwal kami pareho ni Rico ng mga sandaling yon. Habang si Mang Isko naman ay inamoy-amoy pa yon. Grabe, para akong masusok tapos si Mang Isko parang wala lang sa kanya eh. Ay ang tibay naman po ng sikmura niyo sa lagay na yan. May sa tagal ko rito ay malamang nakakita na ako ng bakang kinakatayan Sa tingin niyo po ba Mang Isko? May nakapasok po kayang mga tao rito at balak sanang magnakaw ng baka? Paano makakapasok kung nakasara ang malaking gate? At saka 3 baka. May lakas naman niya para mailabas ito na sabay-sabayan na. Kaya nga po nandito yan di ba? Kasi hindi niya nailabas. Hindi nailabas kasi wala naman siyang balak ilabas. Nasa loob ng eskwelahan ang gumawa nito. Sir Ronel, mukhang may kutob na ako kung bakit nila ito ginagawa. Ano po yun Mang Isko? Sasabihin ko sa iyo kapag sigurado na ako. Sa ngayon, kutob palam naman ang lahat. At sana'y sa pagdating ng araw na yon, maging bukas ang isip mo ha. Dahil kung tama ako, buong eskwelahan ang nasa panganib. Grabe naman to, pang suspense ka naman Mang Isko eh. Ba't kaya hindi mo nalang sabihin sa amin? Mamaya niyan, hindi na magawang makatulog ni Sir Ronel. Kakaisip dyan sa mga kutob mo. Maghintay lang kayo. Yung mga baka, ilibing na ninyo. O di kaya isunugin na. O ano Sir Ronel? Maghihintay ba tayo? May iba pa ba tayo magagawa ha? Sundin nyo na lang ang ibinili ng Mang Isko. Magutos kayo ng mga tao. Ilibing nyo mga baka. Sayang naman. Baka pwedeng katayin na lang natin Sir Ronel. Hindi. Sundin ninyo ang sinabi ni Mang Isko. Malakas ang kutob ko na pagsisisihan natin kung kakainin natin ang bakang yan. Parang yung katulad sa palabas sa TV. Kakainin tapos biglang bubula ang bibig, ganun? Anak ko, hindi naman natigil ang kalokohan sa bibig mo eh. Sige na, pagkatapos mong masigurong nailibing na mga baka sumunod ka na sa opisina. Tanghali na nang bumalik si Rico sa opisina, bagong ligo at bihis. Hindi na kami nakapagpahinga sa dami ng trabaho. Dinoble namin ang seguridad, nagdagdag ng gwardya sa gabi at nagbantay ng mga guro sa dormitoryo. Pero kahit gaano kahigpit, parang sinumpa ang paaralan. Estudyante at guro nanghihina at nakaratay.
May mga marka ng lubid sa binti, braso at karamihan sa leeg. Ano sabi ng doktor? Sir, wala naman daw problema. Normal naman daw. Baka naman napapagod lang daw ng sobra ang mga estudyante. Napapagod? Aba, hindi naman natin sila pinapagod dito Hindi naman sila nagbubuhat ng mabibigat. At karamihan sa kanila sa laboratorio naka-assign. Yun nga pong sabi ko sa doktor. Ang sabi naman niya, over-fatigue lang daw. Tapos ayun, umalis na. Nag-iwan lang ng listahan ng vitamins para sa mga estudyante natin. Ay, ganun ba? Sige na, magpabili ka na ng vitamins. Baka nga pagod lang talaga sila. Kaya ka na pong bibili. Isasama ko na lang si Marian. Bahala ka na. Basta bumalik kayo bago magdilim, ha? Teka, ano yun? Bakit na may isang pagita? Teka, wala naman dito si Donya. Bakit naamoy kong pabango niya? Ay, kapagod naman ng araw na to. Hoy, Rico. Hindi pa tayo nagsisimula, pagod ka na. At saka baka akala mo hindi ko alam, ha? Gabi na kayo dumating ni Marian. Hoy, ano ba nangyari? Akala ko mabibili lang kayo ng vitamins. Parang nagde-date yata kayo, ha? Sir naman eh. Siyempre binatakot talaga si Marian. Pero biro, sir. Ginabi kami kasi nakasalubong namin si Doña Amara. Dinagdagan pa nga niya yung vitamins na binili namin eh. Tapos inaya niya kaming kumain dun sa malaking restaurant. Aba, ang sarap ng pagkain dun. Pero ewan ko ba? Parang napagod yata ako eh. Ano yun? Kumain ka lang tapos napagod ka na? Pakiramdam ko talaga, sir, nauubos ang lakas ko. Ay, siguro gusto mo lang nag-day off. Ay, sige na. May sofa naman dyan magpahinga ka na muna. Salamat, sir, ha. Kailangan ko talaga to kasi mamaya raw dadala ulit si Doña Amare. Magdadala raw siya ng pagkain at manggagamot daw. Patitignan niya ang mga estudyante natin. Ay, ganun ba? Naku, mabuti naman. Mas maiging ang matignan ng ibang doktor ang mga bata. Baka kasi kung ano nang mangyari sa kanila. Nasa puko na lang ang noo ko nang marinig ang mahinang hilik ni Rico. Hindi ko alam kung puyat ba ito o sadyang pagod lang talaga. Hindi naman kasi mahinang lalaki si Rico. Nakita ko na ang kapasidad niya sa puyatan at hindi siya basta-basta nanghihina o inaantok ng ganito. Siguro, yun ang unang beses na nakita ko siya sa ganoong sitwasyon at marahil, normal nga lang iyon. Lumipas ang 2 oras nang muli akong mapatingala sa pinipirmahan kong dokumento. Muli ko kasing naamoy ang matapang na amoy ng sampagita sa hangin. Iritable kong binuksan ang maliit na electric fan sa tabi ko para maitaboy palayo ang amoy na iyon. Sir Ronel, nasa eskwelahan na po si Ma'am Amara. Ganun ba? Teka, papasukin mo na siya. Sir, hiniling po ni Ma'am Amara na puntahan muna ang mga bata. Kasalukuyan na po siyang nandoon kasama ang manggagamot na kasama niya. Susunod na raw sila pagkatapos nila ron. Sige, nauunawaan ko. Pero Marian, yung doktor ba nakasama ni Doña Amara sa tingin mo ba, magaling talaga siya? Kasi, sir, hindi po doktor ang kasama ni Ma'am Amara. Isa po siyang albularyo. Albularyo? May alam ko kung anong albularyo pero bakit kailangan pa ng ganoon? Naniniwala po kasi si Doña Amara na hindi simpleng sakit lang ang dumapo sa mga bata. Napansin niya rin yun kahapon kay Rico nung magkita kami sa bayan. Ay, si Rico po pala. Ayan, tulog. Napagod daw siya kahapon Ano ba kasing ginawa ninyo? Hala, tama nga si Doña Amara. Ang sabi niya kasi kahapon, pati raw si Rico napaglaruan na. Napaglaruan? Ilang ano naman? Alam mo, Marian, hindi kita maintindihan, ha? Hindi na magandang nangyayari sa eskwelahan ninyo, Mr. Flores. Sinabi ko naman sa inyo, kailangang mapatanggal ang lahat ng puno sa orchard. Kapag hindi mo pa ito ginawa, siguradong mauubos sa mga bata dito sa eskwelahan. At pati ang assistant mo, madadamay. Doña Amara, hindi naman yata tama na magsalita kayo ng ganyan.
Anong mauubos? Teka, ano ba talaga nangyayari? Una pa lang, naramdaman ko lang may kakaiba sa mga punong yon. Kaya kahit nakikita kong mahalaga ito para sa inyo, iminungkahi ko pa rin ang pagpapatanggal nito. Sir Ronel, alam kong hindi ka naniniwala sa mga ganitong usapin. Pero siguro naman, oras na para buksan mong isipan mo sa mga nangyayari ngayon. Doña Amara. Teka, nasaan po ang albularyo na kasama ninyo? Hindi na siya sumama. Bumalik na sa sasakyan. Masama ang pakiramdam niya sa lugar na ito. Sir Ronel, ang sabi ng albularyo, isang masamang nilalang ang nagkukubli at nakatira sa mga punong yon. At kailangang matanggal ang mga puno kung gusto mong bumalik ang kapayapaan sa eskwelahan mo. Sir Ronel, hindi po ba kayo nababahala sa kalagayan ng mga bata? Hindi na lang mga bata ang nagkakasakit eh. Pare-pareho sila ng sintomas. At pati si Rico, nadamay na. Hindi ko na alam. Pero Doña Amara, maraming salamat po sa tulong po ninyo, ha? Pwede bang bigyan niyo muna ako ng panahon para makapag-isip ng mabuti? Naguguluhan po ako eh. At gusto ko sanang mapag-isa muna. Marian, ikaw na ang bahala kay Doña Amara. Sige ho, Sir Ronel. Tara na po, Ma'am Amara. Bibigyan kita ng panahon kung yan ang gusto mo. Pero sana, Mr. Flores, huwag mo nang patagalin dahil mauubos ang mga estudyante mo kung hindi ka pakikilos. Marahas akong napabuntong hininga at napasalampak na naupo sa aking upuan. Gusto kong maniwala sa sinasabi ni Donya, pero may kung ano sa loob ko noon na tutol sa mga sinasabi nila. Para bang ramdam kong may mali. Instinct siguro ang tawag doon. Tanghali nang pinalipat ko si Rico sa silid niya. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong bumuntong hininga ng araw na iyon. Nakatunganga lang ako sa labas ng bintana, kung saan kitang-kita ko ang mga puno ng mangga sa kalayuan. Parang gusto kong matawa noon. Sino ba kasing nasa matinong isip ang maniniwalang may nakatirang masamang nilalang sa lugar na yon? Ni minsan, hindi ko naman naramdaman ang takot kahit sa gabi. Sa katunayan, mas panatag nga ako kapag naroon ako. Inabot na lang ako ng dapit hapon sa may bintana hanggang... Teka, si Marian ba yun? Saan naman kaya siya pupunta ng ganitong oras? Papuntang gubat ang daan na yun, ha? Teka, kat na masundan ko. Sa gubat nga ang punta niya. Ano ba ginagawa ng babaeng to? Teka, uminto siya. Ay, bakit nga ba ako nagtatago? Teka, saan na yun? Bakit biglang nawala? Ay, naku, ano bang ginagawa ko? Baka balik na nga. Namamalikmatan na yata ako dahil sa pagod. Magandang umaga sa lahat. Alam kong lahat tayo ngayon ay halos walang pahinga dahil sa mga nangyayari. Pero ipinatawag ko kayo sa pagpupulong na ito para sana matulungan niyo akong magdesisyon tungkol sa mga nangyayari ngayon. Sir Ronel, hanggang ngayon, hati pa rin po ang desisyon natin. Paano po tayo malilinawan nito kung hindi magkakasundong dalawang panig? Sir Ronel, hindi po ba mas dapat nating unahin ang kapakanan ng mga may sakit? Dahil sa manggahan, kaya nagkakasakit ang mga guro at estudyante natin. Hindi pa naman talaga tayo sigurado doon. At saka, hindi kami naniniwala ni Sir Ronel sa mga ganyang kababalaghan. Siguro may naging problema lang sa pagkain o kaya sa tubig. Bakit hindi po natin yun ipacheck, sir? Baka hindi natin alam. Kontaminado na pala. Pero ang albularyo nang nagsabi. At hindi naman pababayaan ni Ma'am Amara mga tao kung sakaling pati ang bahay nila sa manggahan masira rin. Magpapatayo nga siya ng pabahay Basta ako tutol ako dyan. Mas gusto ko ang malamig na hangin sa manggahan, no? Ang sarap kayang tambayan doon tuwing hapon. Nagkasakit ako dahil pagod ako. Yun lang yun. Kita nyo naman, no? Malakas na ulit ako. Tama na yan. Hindi ko kayo pinatawag dito para mag-away-away. Nandito tayo para mag-usap ng mahinahon. Rico, Marian, tama na nga yan. Sorry po, Sir Ronel. Sorry, Sir Ronel.
Nagsimula sa mainit na diskusyon at natapos pa rin sa walang kasagutan ang aming naging pagpupulong. Paglabas ko ng aking opisina ng hapong iyon, agad kong nakita si Mang Isko na nakaupo sa silya sa lobby. Nakayuko siya na parang nag-iisip at mukhang kanina pa naghihintay doon. Hindi ko agad siya nilapitan ng mga pagkakataong iyon. Pinagmasdan ko muna ang kabuuan niya. Matanda na kung tutuusin si Mang Isko. Marami ng puti ang kanyang buhok. Kulubot na rin ang kanyang balat. Nangingitim pa nga iyon. Marahil dahil palagi siyang babad sa araw dahil sa trabaho. Malinis naman sa katawan ng matanda at hindi maipagkakailang kahit sa edad niya. Tuwid pa rin ang likod niya at mukhang matikas pa. Mang Isko, kanina pa po ba kayo? Doon na sana kayo naghintay sa opisina ko. Hindi naman ganong katagal ako naghintay. Sir Ronel, maaari ka bang sumama sa akin? Doon tayo mag-usap sa bahay ko. Sige po, wala pong problema. Tara na po. Ay, napaka-presko talaga ng hangin dito. Saan po ba tayo mag-uusap, Mang Isko? Dito po ba sa baba o doon sa taas? Sa kubo ninyo? Doon tayo sa kubo ko sa taas ng mangga, sir. Para walang makarinig. Sumunod kayo sa akin. Hindi naman ito mahirap akyatin. At may hagdan naman paakyat. Sige po, Mang Isko. Mauna na po kayo at susunod na ako. Ang ganda naman po pala rito sa loob ng kubo ninyo. Simple lang pero mukhang maliwalas. At itong mga tanim na bato na nasa maliit na pote. Bakit napakarami naman yata nito, Mang Isko? Maupo ka rito. Malalaman mo rin naman ang tungkol dyan mamaya. Sige po, Mang Isko. Ano po bang pag-uusapan natin at mukha kayong balisang-balisa? May problema po ba? Hindi kaagad sumagot ang matanda. Naglakad siya patungo sa isang parte ng kubo at nakasunod lang ang mga mata ko sa kanya. Isang pitsyel ang kinuha niya at nagsalin ng tubig sa 2 baso. Maya-maya pa, bumalik siya at inilapag ang isang basong may lamang tubig sa harap ko bago umupo. Saglit siyang napalingon sa mga itim na batong pinuna ko. At napasunod naman doon ang aking mga mata. Kakaiba kasi ang mga iyon. Pagpasok mo sa bahay niya, yun agad ang una mong makikita. Para iyong nakalutang sa langis at nasa gitna mismo. Ang alam ko kasi, napupunta sa ibabaw o kaya naman sa ilalim ang isang bato kapag nasa langis o tubig. Alam kong nahihirapan ka magdesisyon ngayon dahil sa mga nangyayari sa mga bata at sa mga kasamahan mo. Alam ko rin naman na marami sa mga guro ang sang-ayon sa nais ng donya na alisin ang mga puno sa lugar na ito. Tama po kayo doon. Para nga po ako naiipit sa 2 desisyon ng buhay ko eh. Hindi ko rin naman kasi may paliwanag, Mang Isko. Ayoko mawala mga puno rito sa orchard pero ayoko rin namang mawala ang mga estudyante at mga kasama ko rito. Ay, pero Sir Ronel, mayroon akong ipagtatapat sa iyo ha. Pero ang hiling ko lang sana buksan mo ang isip mo sa lahat ng sasabihin ko. Ano po ba yun? Nakakakaba naman po kayo. Lahat ng dumaang prinsipal ng eskwelahang ito, alam ang lihim ko. Tinanggap nila ako't pinakinggan dahil wala naman akong balak na masama kundi ang mapabuti ang lugar na ito at manatili itong ligtas laban sa mga mapagsamantala. Teka, may kinalaman po ba yan kung bakit kayo balisa? Sige lang po. Makikinig po ako at uunawain ko lahat ng sasabihin po ninyo. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako simpleng tao. Alam ko mahirap paniwalaan pero iyon ang totoo. Kaya ako ito sinasabi sa iyo para mas malaman at maunawaan mo kung bakit ganito na lang ang pagtutol ko sa pagputol ng mga puno. Hindi po tao. Ano po kayo kung gano'n? Engkanto? Lamang lupa? Isa akong habong, isang aswang. Pero Sir Ronel, ang uri ko ay hindi kailanman kumakain ng tao. Mga mahihinang aswang ang pagkain ko. At ang kalumpang
na nasa gitna ng manggahan ng siyang aking lakas at buhay. Dito ako kumukuha ng enerhiya para manatili akong malakas. At yung mga bato sa bote na nakikita mo, bato yan na nakukuha sa bunga ng kalupang. Kada 50 taon, sumisibol ang bunga na siyang nagluluwal ng botsa na nagbibigay sa akin ng mahabang buhay. Yan din ang dahilan kung bakit hindi ako naaamoy ng mga kapwa ko aswang sa umaga. Hindi ako natutunto ng albularyo o mga bangkukulam. Mahabang buhay? Ibig po sabihin, Tama ka. Matagal na akong namumuhay sa lugar na ito. Bago pa man ito maging eskwelahan, nandito na ako. Bago pa man ito maging lupa ng isang mayamang asyendero, nandito na ako. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga sa aking nalaman. Para akong napako sa aking kinauupuan sa sobrang gulat. Maamo ang mukha ni Mang Isko noon. Nakakaawa nga kung tutuusin. Pero hindi ko maalis sa aking sarili na matakot. Kahit pa sinabi na niya na hindi siya kumakain ng tao, ay naroon pa rin ang katotohanan na isa siyang aswang. Isang nilalang na napapanood ko lang sa TV na kumakain ng laman at pumapatay. Pero kahit ganon, ay mas pinangibabaw ko ang unawa. Nakinig ako at naniwala dahil nakikita ko din naman sa kanyang mga mata na totoo ang sinasabi niya. Ang takot, nariyan lang yan. Pero kung susubukan nating tingnan kung ano ang totoo, doon tayo mas maliliwanagan. bakit po sinasabi ni Doña Amara na may salot na nakatira sa orchard natin? Ang sabi pa raw yun daw ang sinabi ng albularyong kasama niya. Nakausap mo ba mismo ang albularyo? Nakita mo bang lumapit sila rito? Hindi po Ang totoo niyan, si Doña Amara lang ang pumunta sa opisina. Yung albularyo, nasa sasakyan lang daw. At ayaw na rin lumapit pa. Abay kung totoong albularyo yon, alam niya ang tungkol sa puno ng kalumpang. Teka, ano pa bang sinabi niya? Na kailangan daw maputol ang lahat ng puno sa orchard dahil doon lang daw nagkakasakit ang mga kasama ko at ang mga estudyante. Ay, naku, pasensya ka na, hindi ko mapigilang matawa. Ang mga punong dahilan ng sakit ng mga bata. Mahigit 100 taon na akong narito, minsan sa buhay ko, walang nagkasakit dahil sa mga puno. Ano po bang dahilan ng sakit nila, Mang Isko? Mga nilalang na gutom sa dugo. Naalala mo yung nangyari doon sa batang namatay sa sapa? Opo, Mang Isko. Ano po ba yung tungkol doon? Hindi aksidente ang nangyari sa kanya. May pumatay sa kanya. At naamoy ko yun sa bangkay niya nang dumaan ito sa harapan ko. At yung mga baka, pareho lang ang dahilan ng kamatayan nila sa batang nauna. Isang nila lang ho. May isa akong estudyanteng nakausap noon. Tama si Clara. Ang sabi niya, may nakita raw siyang malapaniking nilalang na umiikot sa dormitoryo nila. At inatake siya nito. Nasugatan pa nga binti niya noon dahil nahulog siya ng dagitin daw siya. Tama ka. At yun din ang halimaw na hinabol ko papuntang kagubatan ng gabing yun. Isang malapaniking nilalang na ang mga braso ang nagiging pakpak at mahaba nitong buhok na parang mga ahas. Ginagamit niyang pandagit at pangsipsip ng dugo at enerhiya ng biktima niya. Ibig sabihin, nakasagupan niyo na po sila? Oo, pangkaraniwan lang sila pero nagtataka ako kung bakit ganoon sila kalakas at agresibo ngayon. Nagawa kong paslagin ang umatake sa estudyante mo at kinain ko yon. Kaya nagulat ako na may namatay pa rin mga baka kinaumagahan Ibig sabihin, mayroon nang nandito sa loob. At sa dami ng mga bagong pasok sa eskwelahan hindi ko na matukoy kung sino ang hindi tutay si Ronel. Kagaya ko gumagamit din sila ng kung anong bahika para matakpan ang mga amoy nila. Malalim na ang gabi nang makabalik ako sa aking tinutuluyan. Doon ko tila naramdaman
na parang wala akong silbi. Bilang prinsipal, responsibilidad kong siguraduhin ang lahat ng pumapasok sa eskwelahan ay mapagkakatiwalaan at hindi mapanganib. Pero dahil sa sinabi ni Mang Isko, parang nawalan ng saysay ang pagiging tatay ko sa buong lugar na iyon. Para lang akong isang malaking palamuti na tinatawag na prinsipal. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Pabaling-baling ako sa higaan at walang mapaglagyan ang kaba sa dibdib ko. Dahil doon, lumabas ako para magpahangin. Nasa labi ako at sa di kalayuan ay ang dormitoryo ng mga babae. Nakikita ko iyon mula roon pero hindi ganoon kalapit. Napansin ko ang biglang pagbukas-sara ng ilaw doon kaya mabilis akong lumapit hanggang sa… Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw sa bintana ko! Umalis ka dito! Alis! Teka, si Clara yun ah! Lintik na! Clara! Tulungan niyo ako! Wala bang nakakarinig? May halimaw sa bintana ko! Ano ang limaw yan? Clara, bilis! Dito ka! Hoy! Kung sino ka makalihaw ka, lumayan mo ang mga estudyante dito! Sir Ronel, mabuti lang po dumating kayo. Kukunin niya po ako. Umalis ka rito, halimaw ka! Kung hindi! Clara, bilis! Lumabas ka na rito ah! Pero sir, hindi niyo siya kakayanin. Halimaw yan. Ano bang gagawin ko? Ano ba dapat malaban sa mga aswang? Asin! Walang asin dito. Umalis ka na! Lumipat ka sa kabilang kwarto! Bilisan mo! Ano? Wala nang gusto mong makuha. Kung gusto mo, ako na lang! Huwag ka mga bata! Ano to? Bakit gumagalaw ang buhok mo? Nasasakal ako! Pumulupot sa leeg ko ang buhok ng nilalang at napakabaho nito. Sinubukan ko pang abutin ng mga gamit sa kwartong yon at ihagis sa kanya pero wala ring nangyari. Mas lalo lang humigpit ang buhok niya sa leeg ko. Nang ilapit niya ang katawan ko sa kanya, doon parang bumaliktad ang sikmura ko. Nasuka ako, lalo na nang makita ko ang putol niyang katawan. Sobrang baho, parang naaamoy ko ang nabubulok na laman ng hayop. Paubos na ang hangin sa baga ko nang bigla akong nabitawan ng aswang. Bumagsak ako sa sahig at nakita ko ang pagdamba ng isang malaking halimaw sa umatake sa akin. Saglit pang nagtama ang aming paningin ng mga sandaling iyon bago ilang beses na ibinalibag ng pangalawang halimaw ang umatake sa akin. Sir Ronel! Ako na bahala sa isang to! Magis ko! Ikaw yan! Ito ang tunay kong anyo! At dahil alam pa ng aswang na ito ang tunay kong pagkakakilanlan, hindi na dapat siya mabuhay pa! Lalambunin ko sa lambo! Ha? Bakit? Lumaki ang bunganga mo! Paano? Si Ranel! Ano yun? Malaking halino? Teka, yung ba umatake sa'yo si Ronel? Teka, dumudugong leg mo, sir. Dadali muna kita sa klinik, ha? Huwag na. Doon na lang sa kwarto. Sir, pero… Sige na, Siko. Sundin mo na lang ako. Ayun na, sir. Nandito ka na sa kwarto mo. Teka, ano ba kasi talaga nangyari? Nagulantang na lang ako nang gisingin ako ng mga kasama natin eh. Nagkakagulo raw sa dormitoryo ng mga babae tapos pagdating namin doon, nakita namin umiiyak at tumatakbo si Clara. Nang tanongin namin, sabi niya, may umatake raw na halimaw sa inyo at naiwan ka nga raw doon sa kwarto niya. Akala ko talaga katapusan ko na. Mabuti na lang dumating si… Sino dumating, sir? Wala. Ang ibig ko sabihin, mabuti na lang at dumating ka. Siguro naramdaman ng halimaw na marami ng tao ang gising. Kaya natakot at umalis na lang.
Yes, sa bagay. Pero sir, gagamutin ko muna yung leg ninyo ha. Nagdudugo na kasi. Ano bang nakasugat dyan? Buhok ng halimaw. Grabe ang sakit. Teka, bago mo gamutin maliligo muna ako ha. Parang kumapit ang baho ng halimaw dahil sa katawan ko Naligo nga ako ng gabing yon. Pakiramdam ko talaga. Kumapit sa katawan ko ang mabahong amoy ng aswang na yon. Ilang beses pa akong nagsabon ng katawan bago ako makontento. Paglabas ko, naroon pa rin si Rico. Nakaupo sa higaan ko. Katabi ang medicine box na malamang ay kinuha niya sa klinik habang naliligo ako. Pag upo ko sa kama, agad niya akong tinulungang lagyan ng gamot at gasa ang sugat ko. Pagkatapos, sinabihan ko na siyang magpahinga para makapagpahinga na rin ako. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa kubo na ako ni Mang Isko kasama si Rico at nagtakape. Mang Isko, anong klaseng aswang po ba yung kagabi? Yung nakita ko po kasi parang hati ang katawan niya at natatakpan lang yun ang mahaba niyang buhok. Abat ang tawag sa aswang na yun, Sir Ronel. Ay, at mukhang gusto nilang gawing kainan ng buong eskwelahan kaya sila nandito. Abat po? May ganun po palang klaseng aswang? Akala ko po kasi manananggalang ang tawag sa aswang na napuputol ang kalahati ng katawan. May mga pagkakatulad nga sila sa manananggal. Pero meron din silang pagkakaiba. Ang manananggal, sa likod tumutubo ang pakpak. Samantalang ang mga abote, umuunat ang balat nila mula sa tagiliran, papunta sa humahaba nilang mga braso at yun ang nagiging pakpak nila. Buhok din ang ginagamit ng mga abat na pandagit at pamatay sa kanilang mga biktima. Hindi tulad ng manananggal na kuko ang gamit. Ibig sabihin, pinsan nila mga manananggal, Mang Isko? Ay, ano bang pinsan ang pinagsasasabi mo, Rico? Ay, halaserang bagal naman. Pinsan? Relatives ba? Kasi pareho silang napuputol ang kalahati ng katawan nila. Manong, ano pong nangyari sa kalahating katawan nila kapag naghahanap sila ng biktima? Tulad din po ba ng mga manananggal na tinatago nila sa mga puno ng saging o kung saang masukal? Ay malay ko naman. Bakit hindi mo itanong sa abat kapag nakasagupa mo sila? May malay mo ituro nila sa'yo kung saan nagtatagong kalahati ng katawan nila. Susrig ka. Tama na nga yan. Ang seryoso ng usapan puro ka na pampiro dyan. Sir, pinapagaan ko lang naman ang sitwasyon. Para na kasi kayong may susuguring kuta na bang rebelde. Mang Isko, paano po ba natin mapipigilan ng mga abat na yan? Takot din ba sila sa asin? Oo, tulad ng mga karaniwang aswang takot sila sa asin. Takot din sila sa mga palaso o sibat na gawa sa mga bagakay na kawayan. At ang mas mainam gamitin laban sa kanila kung gusto mo talaga silang mapatay. Ano po yung Mang Isko? Ay, pasuspense ka naman eh. Wala po tayo sa pelikula. Patapusin mo muna kasi ako. Kita mong lumulunok pa ako ng laway ikaw talagang bata ka. Makakalto ka na talaga kita kung hindi lang ako nahihiya kay Sir Ronel. Sige na nga, Mang Isko. Pakikaltukan nga yan para magtilo naman. Ano nga po pala yung nakapapatay sa abat na yan? Simple lang. Kahit anong sandata, basta gawa sa pilak. Paano kung batuhin ko sila ng barya? Hindi ba pilak din yun? Kung may barya ka na nanggaling pa sa bulsa ng lolo at lola mo, bakit naman hindi? Ano ba naman yan, Rico? Hindi gawa sa pilak ang mga barya natin ngayon. Kakulay lang yon. Ganun po ba? Akala ko pwede. Ang dami ko pa naman doon sa kwarto ko. Ikaw sir, may pilak ka bang sandata? Hindi ko alam kung purong pilak yung ipinamana sa akin punyal ng lolo ko. Pero susubukan pa rin natin. Mang Isko, isama mo ang mga kasamahan mo roon sa orchard. Pakuhanin mo sila ng bagakay. Mukhang may hinala ako kung sino ang abat. Hala, talaga sir? Sino? Basta malalaman mo rin. Tayo na. May gagawin pa tayong mahalaga. Ipaubayan na natin sa mga tao ang paghahanda, ha? Naku Sir Ronel, mahahawa na kayo kay Mang Isko niyan. Pag-suspense ka na rin ngayon. Bakit ba ang hilig nyo magpabitin, ha? Para matuto kang mag-isip at magbasa sa pagitan ng mga linya. Ano ba yan? Pinag-iisip pa nga.
Ano ba naman kasi, Ronel? Matuto ka naman kasi mag-isip. Ano ba yan? Pinag-iisip pa nga. Matapos ang pag-uusap ng araw na iyon, nagpadala ko ng mensahe kay Doña Amara. Kinabukasan, hindi pa gaanong sumisikat ang araw. Napangiti ako nang makita ang Donya na pababa sa kanyang sasakyan. Muli ko na namang naamoy ang matapang na halimuyak ng sampagita na nagmumula sa kanya. Agad kong inutusan si Rico na ihanda ang opisina upang maayos naming matanggap ang Donya roon. Nakita ko pang inakay siya ni Marian paakyat sa 3 palapag ng hagdan papasok sa admin building. Wala pa ring pinagbago ang postura niya. Nakaputi, mukhang malinis at mukhang hindi gagawa ng masama. Magandang umaga po, Doña Amara. Magandang umaga rin, Mr. Flores. Siguro naman, maganda ng balitang sasabihin mo sa akin. Oo naman po, Doña Amara. Sa katunayan napagkasunduan na po namin. Nasimulan ang pagpuputol ng mga puno roon sa orchard. And ako magsisimula na po kami sa gitna. Tapos, paikot po ang pagpuputol. Magandang balita nga yan. Natutuwa ako't naliwanagan din kayo sa wakas. May kailangan ba kayo para mapadali ang pagpuputol? Naku, hindi na po, Doña Amara. Nahihanda ko na rin po ang lahat. Ayaw nga po, Donya. Sigurado mamayang gabi, tapos nang maputo ng lahat ng puno. Tsaka bukas, pwede nyo nang pasimulan ng balak ninyong greenhouse. Magaling. Mabuti. Natutuwa ako. Kung ganon, hindi na ako magtatagal. Hindi ko na kayo iistorbohin. Mr. Flores, maaari ba akong magsama ng mga guro at staff mo rito? Magpapahanda ako ng pagkain para sa inyo mamayang gabi. At sila lang maghahatid dito mamaya. Ay, naku, wala pong problema yun. Kayo na po ang bahalang mamili sa kanila. Oy, Marian, sumama ka na. Sige po, Sir Ronel. O siya, mauna na kami. Magkita na lamang tayo mamayang gabi. Tignan mo, sir. Ang dami naman yata ng binitbit na alalay ni Doña Amara. Mukhang magpapapiyesa sa mamaya rito. Panigurado yan. Kaya kailangan din natin maganda. Ihahanda ko talaga ang siyan ko mamaya, Sir Ronel. Sigurado akong maraming pagkain mamaya. Mabilis na lumipas ang buong maghapon habang naghahanda ang lahat. Palihim kong itinago sa aking tagiliran ang pamanang punyal sa akin ni Lolo. Bago ko hinarap ang mga taong tutulong sa amin mamaya. Napangiti ako nang makitang bawat isa sa mga kalalakihan ay may dalang pinatulis na bagakay. Habang ang mga babae naman ay may maliit na bag na alam kong asin ang laman. Mabilis ko lamang ipaniliwanag ang lahat sa kanila. At kung mali man ang hinala ko, nakataya na rito ang propesyon kong matagal kong iginapang. Walang tanong silang sumang-ayon at naghanda. Ang iba pa nga sa kanila ang nagsuhestyon ng estratehiyang gagawin namin. Saktong maggagabi na nang huminto ang 2 van sa harap ng aming admin building. Bakit hindi pa sila bumababa? Abay, ilang minuto na silang dumating dito Buksan mo ang pinto. Pero alerto ka. Sige, sir. Teka lang, ito na, bubuksan na. Ano to? Bakit may buhok? Si Ronel, tulong! Hinatak ako ng buhok! Naku, sinabi ko naman sa'yo kung alerto ka eh! Sandali! Hatakin kita! Yan yung umatake din sa akin! Halimaw! Mga kasama! Sabuyan natin ang asin ng halimaw! Hindi nyo kami matatakot sa asin lang. Amin ang eskwelahan na ito. Ngayon wala ng puno ng kalimpang. Mawawala na rin ang hamon na siyang nagpoprotekta sa eskwelahan. Sinabi ko na nga ba, ikaw ang may pakana ng lahat, Doña Amara. Paano nyo itatago ang tunay ninyong anyo sa mga tao? Yung amoy na sampagita? Kaya pala masakit sa ilong. Ginagamit nyo ang amoy na sampagita para hindi kayo maamoy ng hamog.
Tama ka. Pinaghalong langis, bulaklak at orasyon. Hindi ba napakagaling? Nagagawa namin makakuha ng pagkain nang hindi na nalalaman kagad. Malaman man niya, huli na. Pero, bakit na ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Akin ang buong eskwelahang ito at kayong lahat, mga bihag at pagkain namin. Mga kasama, ipakita natin sa mga aswang na ito na hindi nila dapat minamaliit ang mga katulad nating tao! Sugod! Gamit ang mga inihanda naming sibat na gawa sa pinatulis na bagakay at ang hawak kong punyal na pilak, sinalubong namin ang mga aswang na nagsilabasan sa van. Nanlilimahid sa langis ang kanilang mga katawan at halos mapalot ng nakakasulasok na amoy ang buong paligid. May nagsasaboy ng asin kaya hindi agad makalapit ang mga abat sa amin. Tansya ko, nasa mahigit 10 ang abat na naroon. Kabilang na ang Donya na siyang nangunguna sa lahat. Gamit ang kanilang mga buhok, pilit nila kaming inaabot. At dahil lumilipad sila, hindi namin sila agad mapatumba. Hanggang sa isa sa mga kasama namin ang naghagis ng hawak niyang sibat patungo sa isa. Nasapol niya ito, dahilan para mahulog ito sa lupa. Doon nila ito pinagtataga nang dala nilang itak habang sinasabuyan ng asin. At isa-isa na ngang sinibat ng mga kalalakihan ang mga abat na nasa himpapawid. Ina, napakarami nila. May mga sibat sila na aabot nila tayo. Hindi. Mas malakas tayo sa kanila. Mga pagkain lang natin sila. Tinamaan ako! Hindi! Marian! Anak ko! Magbabayad kayo sa ginawa niyo kay Marian! Teka, anak mo si Marian? Ano ba naman yan? Type ko pa naman sa ano siya eh. Aswang din pala siya. Ano ba, tapusin na natin to? Magis ko! Ngayon na! Mangisko? Teka, nasa si Mangisko? Hindi nyo kailanman makukuha ang lugar na ito dahil teritoryo ko ito! Ang habon, buhay ka pa pala. Walang pinutol na puno. Nabulagan lang kayo ng kasabikan ninyo sa dugo at laman ng mga taong nandito. At wala sa isip ko mag-iwan ng espiya para mantayan ang pagputol ng mga puno. Ngayon, humanda kayo dahil kayong gagawin kong pagkain! Ah! Alimong si Mangisko! Ang uwi mo naman, ano ba? Practice lang, sir. Baka pwede ako maging artista eh. Teka, masubukan nga itong inihanda ko. Ay, Donya! May munting regalo ko sa'yo. O eto, tanggapin mo! Mga barya galing sa baon ng ninuno ka! Nagulat ako nang biglang maghagis ng barya si Rico. Pero mas nakakagulat ng tamaan ng ilang abat sa tabi ng Donya at umusok ang katawan nila. Parang nasabuyad ng asido. Nagpatuloy ang laban. Gamit ang punyal ni Lolo, hinarap ko ang isa at napabagsak. Si Donya naman, kaharap ang mabangis na si Mang Isko. Sa pagtutulungan namin, natalo ang mga aswang at nasaksihan namin ang laban nilang dalawa. Grabe, para akong nanonood ng pelikula. Akala ko talaga, sa pelikula lang yun ang mga aswang-aswang na yan eh. Ako rin naman. Pambihira ka, Rico. Paano mo nagagawang laro ang lahat, ha? Naisipan mo pa talagang sampulan ng mga barya ng lola mo? Kasi naman sir curious ako eh. Oo, gumana naman, di ba? Ay, naku, ewan ko talaga sa'yo. Wala ka na talagang pag-asa. Nasa panganib ng buhay natin at lahat-lahat eh. Ikaw puro ka pa rin bira. Naman sir, syempre kung mamamatay tayo, mas pipiliin ko na lang mamatay ng masaya. Kesa naman mamatay na takot. Ang pangit dun, no? Dilat ka na, nakanganga ka pa. Ay, naku, pambihira, walang yaka talaga. Grabe, inilabutan ako sa mga angin nila tsaka sagupaan.
pareho sila malalakas pero parang malakas si Mang Isko. Dahil kumpara sa kanya, pagkaraniwan lamang ang uri ng Donya at pagkain ng Mang Isko ang mga katulad nila. Ito na ang katapusan mo! Umalingaw sa gabing iyon ang malakas na atungal ni Mang Isko at ang nasasaktang angil ni Doña Amara. Kitang-kita ko ang tindi ng laban nila. Isang bagay na kahit sa panaginip, hindi ko lubos maisip na masasaksihan ko. Napakalakas ni Mang Isko. Kahit ang matutulis niyang mga kuko, bumabaon sa balat ni Doña. At wala man lang magawa ang buhok nito para gapusin ng matandang aswang. Napakabilis din niyang umakyat sa mga puno at magpalipat-lipat doon para habulin ang Donya na nasa ere. Ilang sandali pa, nahuli ni Mang Isko ang buhok nito at walang ano-ano'y malakas niyang ibinalibag si Donya sa lupa. Isang malakas na kalabog ang narinig ko at halos pagapang na ang Donya noon sa lupa habang pilit pa rin tumatakas. Hindi pa tayo tapos! Tapos na, Donya! Alam mo, sa simula pa ng hanggat nakatayo ang puno ng kalumpang ko, hindi kayo magtatagumpay na sakupin ang eskwelahan ito. Kaya nga atat na atat kang umalayan sa landas mo, hindi ba? Ang mga kalahi ko! Ubos na sila. At ikaw na lang ang natitira, Doña Amara. Akala ko pa naman bukal sa loob ang pagtulong mo sa mga bata rito. Nagtiwala ako, pero sinira mo'ng tiwalang yon. Balak mo palang pamugaran ng eskwelahan. Dito magparami at gawin kami pagkain ninyo. Grabe, Donya. Idol pa naman kita kasi ang ganda-ganda mo. Pero pangit ka pala mula ulo hanggang paa. Ay, mali. Mula ulo hanggang bewang pala kasi wala pala yung paa mo rito. Eh, isa nga pala. Saan niyo tinago yung kalahati ng katawan ninyo? Pwede ko, nagsisimula ka na naman eh. Kasi naman! Hindi ba sabi ni Mang Isko? Itanong ko sa kanila kapag nakasagupa ko sila. Eh, malay mo naman nasagutin ako. Nais ko lang naman ay lugar para sa amin. Maraming lugar dito. May kabundukan na malayo sa mga tao. Maaari kayong mabuhay sa pagkain ng hayop pero mas pinili ninyong gambalain ang mga tao. Kaya ito ang napala ninyo. Minalas lang kayo dahil ang inaakala ninyong lugar na pwede yung pagkariyan. May tulad kong nagbabantay. At alam mo na, ang tulad nyo ang pagkain ko. Halos mapasigaw ang lahat ng sunggaban ni Mang Isko ang ulo ni Doña Amara at lamunin ito ng buo. Nanlaki ang mga mata ko. Pangalawang beses ko na itong nakita pero hindi pa rin ako nasanay. Narinig ko pang maduwal si Rico habang ang iba'y nagsitalikod. Ang gulo ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Walang halos natulog ng gabing yon. Ngunit makalipas ang isang linggo, nanumbalik ang sigla ng eskwelahan. Ay, grabe. Parang walang nangyari ah. Tignan mo si Mang Isko. Masaya pa rin nakikihalubilo sa mga kasama niya. Eh bakit naman hindi? Protektor ng eskwelahan si Mang Isko. At hindi siya dapat kinakatakutan. Eh pero ngayon ko lang naisip bakit kaya sa puno ng mangga nakatira si Mang Isko? At hindi dun mismo sa puno niya? Eh sir, hindi ba nga sabi niya? Kahit saan man siya tumira dito, basta malapit siya sa kalumpang, ayos na yun. Pinili niya lang doon kasi tahimik at saka presko. Eh pero sir, maiba ako. Gumana ba yung punyal mo nung nakipaglaban tayo sa mga aswang? Abay oo naman. Nasaksak ko ang isa sa kanila. E tapos sumusok din yun at namatay. Mabisa pala talaga ang pilak sa kanila Ang galing po nun sir Ay, kayong dalawa dyan. Ano ba yung pinag-uusapan ninyo? May akala ko ba'y may sasalubungin kayong bagong investor? Opo Mang Isko Napahinto lang kami kasi parang ang saya ninyong tignan dyan sa ginagawa ninyo Eh Mang Isko, wala ka bang kakaibang nararamdaman sa paligid? Eh baka kasi kapareho rin sila ni Doña Amara na balak tayong sakupin eh.
Ay wala. Kilala ko ang mga yan dahil kaibigan sila ng may-ari ng lupa. At madalas sila rito noon. Kaya sige na, salubungin nyo na sila at dalhin dito sa manggahan. Matapos ang nakakatakot kong karanasan, nagpatuloy pa rin ako bilang principal ng Masagana Rural Farm School. Patuloy ang pagdating ng mga investor at mas marami pa kaming natutulungang mga bata at pamilya sa aming lugar. Hindi na rin ako nag-asawa. Si Rico naman ay nakapangasawa ng isang volunteer nurse. Ngayon, matanda na ako at wala na sa farm school na yon. Pero naniniwala akong patuloy pa rin nagbabantay si Mang Isko. Dito ko na tatapusin ang kwento ko. Sana magsilbi itong paalala na hindi lahat ng kabutihang nakikita natin ay tunay. Minsan, may masamang balak na nakatago sa likod nito. Kaya maging mapanuri, manatiling alerto at huwag basta magpadala. Ako po si Ronel. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Ito yung story na medyo iba yung dating. Kasi sa una, parang si Mang Isko lang yung nakakatakot. Kasi ba naman tahimik? Tapos, nakatira pa dun malapit sa puno ng mangga. Syempre, kahit sino naman may isip talaga na meron something sa kanya. Ako nga, kapag may nakita akong kaklase ko na sobrang mag-isa lang sa dulo, tas gusto niya nasa dinim lagi, iisipin ko, di may kakaiba sa kanya. Pero sa huli, siya pala yung nagpoprotekta sa kanila. Eto namang si Doña Amara naman, na mukhang maayos, mabait sa umpisa. Siya pala yung may masamang plano. Diba maraming ganyan ngayon sa panahon natin? May tawag dun pakitang tao. Ayan, pakitang tao. Okay, kaya minsan talaga, hindi porke nakakatakot ang dating, masama na agad. At hindi rin porke mabait magsalita, safe ng pagkatiwalaan. Kayo ba? Pagkakatiwalaan nyo ba si Mang Isko kung kayo yung nasa farm school na yon? I-comment nyo na lang kung ano yung take nyo sa episode na to. At kung nagustuhan nyo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at samahan nyo ulit kami sa panibagong kwento dito sa Dear Esperanza.